si Jisuno na bali yun nawala ng wifi mga ka-GM ng mga nakaraan. Ngayon kagapon meron na, bali tuloy ko ulit yung paggawa ng video nila. Tapos na ako sa YouTube Shorts muna, bati sa pagla-live ng exercise. Basta sa video lang muna, doon ako gagawa puro video. Ito tuloy pa rin yan. Bali yung oras na 6:23. Ang bilis na oras. Senda na. Bali kahit di ako nakapag-live ng mga nakaraan, tuloy-tuloy pa rin exercise ko. Kung ano yung simula yun pa rin 10 AM. Tapos yung neck exercise tuloy-tuloy pa rin yan. Tsaka bago lahat mga GM, bago kayo gumising, magdadasal muna tayo para sa kaligtasan natin, sa protection natin. Nabasa ka na yung tapos na ako sa Deuteronomy. Yung Deuteronomy tapos na ako. Yung final na ni Moses tapos na, nabasa ka. Ang ganda ng pagtatapos mga ka-GM. Namatay si Moses ng 120 years old. Chapter 34 yan, verse 1 to 12. Namatay si Moses nun doon sa bundok ng Moab, sa Mount Nebo, sa lapay ng Moab. Doon siya namatay. Tapos ipinakita muna ng Diyos bago siya mamatay yung lupain na ipinangako niya sa mga magulang, si kina Abraham, Isaac, Jacob. Ayun, pinakita muna ng Diyos kay Moses. Tapos sabi ng Panginoon, pero ikaw Moses, hindi ka makakapasok dyan kasi meron siya nagawang kasalanan kung bakit hindi siya makapasok dun. Yun yung pakakabasa ko sa nakasulat. Bali, doon namatay si Moses sa Mount Nebo, sa lupain ng Moab. Tsaka nung namatay siya, doon, Panginoon Diyos pala nagbibigay kay Moses doon sa lupain ng Moab, sa Mount Nebo. Mismong Diyos mga ka-GM, naglibing kay Moses. Nakasulat sa Biblia at siyang aking inilibing doon sa lupain ng Bet-peor. Doon siya nakalibing. Panginoon Diyos naglibing sa lupain ng Moab yun, malapit sa Bet-peor. Kasi walang nakakaalam, walang nakakakita, hindi kahit sino man. Panginoon Diyos naglibing kay Moses Nakasulat sa Biblia Ang ganda ng kwento. Tapos nung pagkamatay ni Moses, yung mga Israelita nagluksa sila 30 days. Yung lingkod ng Panginoon si Moses, pinagluluksahan nila kasi marami nagawa si Moses na kabatihan. Tapos nung pagkatapos ng pagluluksahan nila, yung kababata ni Moses, si Josue, siya naman yung tinawag ng Panginoon. Nasalita ang Panginoon sa kanya. Kay kababata ni Moses, si Josue. Bali dun ako sa chapter na yun, mga ka-GM. Ang ganda ng kwento. Basahin niyo yung Biblia, unti-unti.
Tapos huwag kayo magbabasa na mabilis. Dahan-dahan na basa. Nakakaroon ng movie. Pag binabasa mo yung sulat, dahan-dahan. Totoo, mahilig ako sa Biblia. Yung sa Josue chapter 1, tapos na ako sa 1, 2, tapos 3, 4, tapos na. Yung sasakopin nila yung Kanaan, yung lupain na pinangako ng Diyos dun sa kanilang mga magulang, kina Abraham, Isaac, kay Jacob. Ayun, sasakopin nila yun. Bali na sa 5 tsaka 6 mamaya. 10 a.m. nagbabasa ako. Kailangan ko yung Biblia, Kaka-Jim. Nakatulong ang Biblia sa akin. Maganda, salita ng Diyos, mga Kaka-Jim. Bali tuloy-tuloy lang yan, unti-unti yan. Pagka babasahin mo yung Biblia, magbigay ka ng oras sa Panginoon Diyos mo. At least, makikilala mo ang Panginoon Diyos mo. Makikita mo siya kung gaano siya kamakapangyarihan, kaperfecto. Sa mga utos salita niya, kailangan gawin mo. Pero, unti-unti yan. Tsaka magdasal muna kayo. Kung gusto nyo magbasa ng Biblia, humingi kayo ng alalay sa Diyos. Siya bahala sa'yo. Ang bilis, mga ka-Jim. Pag mula sa Genesis, Exodo, Levitico, mga bilang, tas Deuteronomy, naki-Josue na ako. Book of Josue. 6 na libro na, mga ka-Jim. Maganda. Pagka tinitingnan ko yung mga chapter ng Biblia sa cellphone ko. Yung mga title ng chapter, Bibles. Naalala ko yung mga kwento, mga nabasa ko. Ang galing. Bali, hindi kayo lang makita sa akin. Bali, ganito na lang. Sa video na lang ako mapopokus. Tapos na ako sa YouTube Shorts. Bali sa live ng exercise. Bali, automatic na gagawin ko na lang. Tsaka yung protein. Ganito na lang video. Hanggang sa ma-improve. Tulad na sinabi ko dun, may views man na wala. Upload pa rin. Ayun Sundin nyo na yung mga exercise na ginawa ko nun. Totoo yun. Tuloy ko yung ginagawa ko nun. Yung pa rin ginagawa ko nun. Ngayon, magkape muna kayo. Yan. Hindi na pakita yung dalaw busy. Tulog sila. Mamaya, exercise. Sa 10 a.m. Ganun pa rin yung oras ko. 10 a.m. 10:30 a.m. Yan. Exercise 1, exercise 2. Araw-araw pa rin. Siguro, babalik ako sa exercise ulit. Matatagalan. Kasi, halos 2 linggo mo ng wifi. Nawalan, parang tinamad ako Tingnan ko lang. Sa video mo na ako gagawa. Pero yung YouTube Shorts, tapos na. Final na. Yung sa pagla-live ng exercise, babalik ako. Matatagalan siguro. Kasi mahina yung internet minsan. Ang lolo ko. 9 minutes. Ito, tuloy-tuloy pa rin ito. Ayun, nakaset sa 5 kilograms. 5 kilograms yan.
Ayun nga, lalo yung butas, ayun. Nakaset sa 5 kilograms. Ayun, medyo masiip. Tuloy-tuloy yan. Ting 30 minutes, umaga lang, ting umaga. Kasi baka mawabala ulo ko eh. Puro exercise lang ginagawa ko mga gym. Brenta mo survivor ako. Kailangan gawin eh. Magpalakas tayo ng gusto. Ako, magpapakatabang ako na mabuti. Palalakasin ko yung loob ko. Kasi nung nakasakit ako eh, hanggang ngayon, humina ang loob ko eh. Ganyan talaga. Sa ulo yun, mga gym. Parang bumaba yung tingin ko sa sarili ko eh. Pag muna na nakasakit ako eh. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya palalakasin ko ng gusto yung katawan ko. Okay, 11 minutes. Hindi na pa kita yung tatlo eh. Sige na, sige na, sige na. Oo! Mikey, video kayo. No na. Ba't parang madilim dyan? Di kayo dito. Oh. Dito tayo sa sahig. Kasi, napakaliit ng bahay mga gym. Okay lang. Sanay naman ako eh. Yoy. Si Choro. Dila. Donna. Okay ko, thumbnails oh. Ganyan ka lang. Ganyan ka lang. Dito ka. Dito ka. Oh. Kayo makakasakit na. Mai. Si Mikey yung pinaka gusto ko eh. Malambing. Lalaki siya. Malambing eh. Di ba Mikey? Bali, dog lover ako ng mga animals. Kahit sa pusa. Okay. Ang galing no. Yung kawakits ng Panginoon sa tao. Totoo, mababasa mo sa Genesis mga ka-gym. Putik, gawa tayo sa putik. Sa alabok. Ayon sa sining ng Panginoon. Sa likha niya ba. Kumbaga, artist ang Panginoon mga ka-gym. Magaling naman nilikha. Mababasa mo sa Genesis. Yung ginagawa yung tao. Kasama si Jesus din. Jesus Christ kasama. Habang ginagawa yung mga tao. Alabok tayo. Kahit ang animals mga ka-gym. Gawa sa alabok din yan. Ang galing na sining ng Panginoon. Sa potek ginawa eh. Yan, baka binasa mo yung Biblia mga ka-gym. May kinikilala akong Diyos eh. Panginoon, Diyos mismo. Baka kilala mo na yung Diyos. Kasi nakinabasa mo yung Biblia eh. Nakilala mo yung kung gaano siya kamapangyarihan. Tapos nalaman mo yung kwento ng Biblia. Ayun. Malapit ka na sa Panginoon, baka ganun. Pero, ang nakakagawa ka pala ng kasalanan. Pero unti-unti yan. Huwag ka lang gagawa lang mabigat na kasalanan. Delikado. Ayan nga pala eh. Noon na. Ano yung kinakain mo? Jisoo, noon na.
O, iihi ka. O, dito ka. Ano to? Teka. Oh. Uy, nakawin mo yung kapatid mo. Mga 5 minutes. Kaya ang gagawin natin mga ka-JM, magbigay oras tayo sa Panginoon Diyos. Mag-aral tayo ng salita niya. Pagbabasahin mo yung Biblia malayang malaya mong babasahin yun. Wala naman nawawala sa'yo. Oh. Ang maganda, kasama mo Panginoon kapag gagawin mo yun. Hindi yung totoo, hindi yung basta-basta bola-bola, totoo yun. Salita ng Diyos yun, Biblia. Basahin mo yung Biblia pag binasa mo. Ang mga binasa ko yung Genesis, Exodus, Levitico, mga bilang, tapos Deuteronomy, sa Joshua. Pag nababasa mo, pansinin mo, perfecto yung mga salita ng Diyos, mga kautosan niya. Tapos yung halos lahat ng libro puro utos, mga palatuntunan, kautosan. Totoo. Makapangyarihan ng Diyos, mga Jim. Makapangyarihan. Wala nang hihigit sa Kanya. Mikey, mag-iingat din kayo. Paulan-ulan. 6 minutes. Idudutong ko na lang yung video. Mikey. Kaya magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Iba na ang panahon na yun, mga ka-GM. Nakakatakot sa panahon na yun. Kung punong-puno ng kasamaan yung mundo natin, yung earth, makapansin niya yan, punong-puno ng kasamaan. Hindi gaya sa unang kwenta ng Biblia, kukunti. Tapos kumalat ang kasamaan. Adam na iba. Yung pagtukso ni Satanas, kumalat yung kasamaan. Hanggang sa panahon ngayon, ayun, mas matindi yung kasalanan. Pero hindi ko alam kung bakit. Siguro nakakalimot na sa Panginoon. Totoo yan, makapansin niya yan. Ang iba pa daw na yun. Kaya ang gagawin natin, magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos. Kilalanin natin siya. Sundin natin yung kautosan niya. Palatuntunan niya. Totoo. Nung binasa ko yung Biblia pa yung salita ng Panginoon mismo, parang gumagano sa isip ko, pabalik-balik. Totoo. Nakakatulong ang salita ng Panginoon sa akin. Unti-unti pumapasok yan sa isip mo. Dahil nasa panahon ko ngayon, may sakit ako, hindi ko magawang lumabas. Makapagtrabaho para makatulong sa magulang ko. Ang magagawa ko lang ay magdasal. Tapos maglingkod sa Panginoon Diyos ko. Mag-aral ng Biblia. Ayun, malay gumaling ako. Pagdating ng araw, di ba? May. Sige na. Basta aral ng Biblia. Tulad na sinabi ko kanina, dati. Pag inaral mo yung Biblia, malayang-malaya ka. Malalaman mo ang storya. As malalaman mo kung gaano kapapangyarihan ng Diyos. Kahit mga 30 minutes na pagbabasa, okay na yun. 20 minutes, matagal na yun. Pag binasa mo yung Biblia, wala naman nawawala ka sa'yo. Mapapabuti ka pa. Hindi ka mapapasama. Ay, tulog na kayo. Sige na, 9 minutes.
Okay na sa inyo.